Hey everyone, so tutuloy ko lang yung report ni Joel. So ako nga pala si Angel Motilaso. So focusing on education dahil mga people generally lack access on education because they usually stay in places that are far from school. So yung mga indigenous people is may mga hamon silang kinakaharap pagdating sa edukasyon. So yung hamon nito is yung lack of access on education. Kasi, di ba, usually yung mga indigenous people is nakatira sila sa liblib na lugar or bundok. Kaya hindi sila makapag-aral kasi walang kaaralan doon. So, kung may paaralan naman silang napupuntahan or kung may paaralan naman silang napupuntahan is yung curriculum doon hindi tugma sa mga paniniwala ng indigenous people, yung mga kultura nila at yung wika nila is magkaiba. So, dahil dito, yung mga indigenous people is hindi din lang naman natututo masyado kasi yung mga guro na nagtuturo dito is hindi sila marunong sa wika na meron yung indigenous people. So, kapag yung guro hindi alam yung mga kultura or language ng indigenous people, hindi din lang nila maituturo ng maayos yung tinatalakay nilang aralin kasi hindi sila makakapagbigay ng example or hindi nila talagang ma-explain kung ano yung inaaral nila kasi hindi naman sila nagkakaintindihan. So, another is yung mga materials na ginagamit sa school, like sa libro. Sa libro kasi may mga negative na example doon na ine-example yung mga indigenous people. So, dahil doon, nagkakaroon ng negative impact sa mga indigenous people. So, parang yung mga pananaw kasi ng mga classmates ng indigenous people is dahil sa nabasa nila sa libro, parang yun na yung isipin nila. So, parang malalayo yung loob nila sa mga indigenous people. So, parang yung nadi-discriminate yung mga indigenous people. So, dahil sa mga hamon ito, yung mga indigenous people is napipilitang tumigil sa pag-aaral or nagda-drop out na lang. So, dahil dito, maraming indigenous people yung tumigil sa pag-aaral o hindi na lang nag-aaral. So, yun naman. So, di ba ito kibasa? Education is a right and means for self-improvement. Its terminal goal is a better life for the individual and peace in their family. So, di ba, education, mahalaga ito sa atin. So, mapa-indigenous people man tayo o hindi. Mahalaga sa ating bawat individual na makapag-aral. So, ayon sa Declaration of Rights of Indigenous People, 2007, ang mga indigenous people is may karapatan silang mag-aral or gumawa ng sarili nilang educational system gamit ang kanilang sariling wika, paniniwala, at iba pa. So, ang mga indigenous people is meron silang right na ipasa sa mga susunod na generasyon yung mga religion nila, paniniwala, wika, at mga cultures nila. So, sa UNESCO, meron silang international frameworks, guidelines, and tips for ensuring inclusion and equality for indigenous people in education. So, para ma-implement yung UNESCO, dapat yung mga teachers is nag-aaralan din nila or alam nila yung mga iba't ibang cultures na meron yung mga indigenous people. At alam din dapat ng mga teachers yung wika nila para magkaintindihan. At dapat sa paaralan is nangunguna para ma-implement yung or mas mapag-aralan yung iba't ibang cultures na meron tayo kasi magkakaiba naman tayo ng paniniwala. So, dahil dito, dapat napapag-aralan para magkaroon tayo ng pagkakaisa at mauunawaan natin yung bawat individual at hindi tayo magkaroon ng mga alitan or
alitan or hindi pagkakaunawan para naman, di ba, kahit na indigenous people man or hindi is pwedeng mag-aral at pantay-pantay yung pagtrato ng bawat isa